Sumagot ang PBA at nagkaroon ng suspension sa referee, bunga ng goaltending violation ay ginawad sa laban ng Rain or Shine at Magnolia. Bunga ng aksyon ng PBA, tila nanganganib din si Paul Lee at Coach Chito Victolero na masuspinde sa nasabing torneo. Si Chris Ross, sinabing susubukan nilang tibagin ang Converge sa susunod na laban matapos silang bututayin sa Game 3. At si Coach Tim Cone, inaming nagulat siya sa ginawang pagwalis ng Barangay Ginebra sa kupunan ng Meralco. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like, and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos magingay at magreklamo si Coach Chito Victolero sa goaltending violation sa Game 3 ng kasalukuyang ginaganap na quarterfinals ng PBA Governors Cup, tuluyan ang sinuspinde si referee Ray Yante. Ang nasabing aksyon ay isinapubliko ni PBA Deputy Commissioner Eric Castro. Tanong, hanggang kailan tatagal ang suspension ay pinatong kay referee Yante, bunga ng controversial na violation? Tutukan po natin si PBA Deputy Commissioner Eric Castro sa report ni Ruben Terrado sa Spain. ROTC tawag namin, rest of the conference, hindi makakapag-officiate si referee Yante para sa natitirang bahagi ng komperensya. Hindi natin maaalis sa laro ng basketball ang breaks of the game. Again, hindi ako gumagawa ng dahilan, inaamin ko nagkamali tayo. But again, yung break of the game ay bahagi ng anumang sporting event. Okay, siguro wag na natin pagtalunan yung breaks of the game. Hindi kasi tinatanggap yan ni Coach Chito Victolero. Base po yan sa kanyang inilabas sa pahayag sa media. Doon siguro tayo sa ROTC o rest of the conference na ipinataw ng PBA kay referee Yante. Actually, mabigat po yan. Pero hindi mo kasi talaga pwedeng maiwasan yung pagkakamali doon eh. Sa anumang larangan, may nagkakamali po dyan. Walang perfect. At tingin naman natin, tinanggap ni referee Ray Yante ng maayos yung hatol ng PBA. Buti na lang, nasa quarterfinals na tayo ngayon, di ba? Siguro kung nasa elimination pa lang, mas mabigat yung dating nun. Mas mabigat sa suspendidong referee, di ba? Sa pahayag kasi ni PBA Deputy Commissioner Castro, wala siyang nabanggit kung apektado yung sweldo ng referee Ray Yante. Sana naman hindi, kasi may pamilya din yan eh. May umaasa din sa kanya, so hopefully hindi affected yung sahod niya doon. Anyway, anong impact ng parusa na to, di ba? Well, para sa akin, malaki. Dahil dito, mas magiging mabusisi sila ngayon. Mas magiging matala sila sa mga susunod na aksyon. Hindi lang si referee Ray Yante, kundi maging yung ilang opisyal na kasama niya sa hanay. Habang sinuspindi na ng PBA si referee Ray Yante, bunga ng pangyayari, tila matitikman din ni Magnolia Head Coach Chito Victolero ang hagupit ng liga. Base sa inilabas na pahayag ni PBA Commissioner Willie Marcial, automatic umanong may nakalaan dito na parusa. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin ang report ni Jerry Ramos sa Spain. May fine yun, matik yan, sabi ni Commissioner Willie Marcial nitong Lunes. Nireview din ang video ni Paul Lee na galit na nakipag-usap sa isang referee sa pagtatapos ng final play ng Magnolia, kung saan naagaw ni Clarito ang inbound pass para sa veteranong hotshots guard. Para sa akin, dapat lang yun. Dapat lang talaga na merong ganong parusa. Bakit natin sinabi yan? Kasi gagawin o uulitin ulit na sino mang player or coach ang ginawa ni Coach Chito Victolero kung hindi nila bibigyan ng parusa yun, di ba? Kinumpronta niya kasi yung mga opisyal kung saan siya galit na galit, ayon na rin sa report ng Spin. Nakita din siya sa live broadcast na pumasok siya sa loob ng court. Normal naman na magalit kasi nga iba yung naging tawag, pero sana sa mahinahong paraan. Ang problema, kahit anong bait mo doon, parang ang hirap kontrolin ng emosyon. Tao lang kasi tayo eh. Lahat nagkakamali, lahat nagagalit kapag may nakitang mali. Pero eto pa, base rin sa report, tinitingnan din na naging aksyon ni Paul Lee. So kung may makikitang mali sa ginawa ni Paul Lee, dalawa sila ni Coach Chito na magkakaroon ng suspension. Mas mabigat yon, mas sumakit ang ulo ng management. And by the way, yung mga ganong eksena, yung naging aksyon ni Coach Chito, hindi nakaligtas po yun kay Coach Yengyao. Nagtataka nga siya kung bakit hindi na technical si Coach Chito nung time na yon. Dagdag din niya na kung siya yung gumawa nun, na kung baka na technical na raw siya doon. May point naman siya doon. At siguro yung sinabi ni Commissioner Willie Marcial, sagot na rin yun sa mga sinabi ni Coach Yeng kung bakit hindi na technical. At least ngayon may sinabi si Coach Willie na may parusa yon. Kung tila may nakaambang parusa kay Coach Chito Victolero, hindi naman nagdalawang isip si Chris Ross ng SMB nang sabihin ito sa media na susubukan nilang padapayan ang Converge sa susunod nilang enkwentro. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Chris Ross sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Lamang ka ng 27 puntos. So ang gagawin mo talaga is mag-relax. Ginawa yun ng lahat mula sa mga coach hanggang sa mga nasa bench. Relax kami lahat. Susubukan namin i-shutdown yan sa susunod na laban. Eto na naman yung banta, shutdown nila sa susunod na laban. Maganda tsak to. Babawi sila dyan eh. Actually, kinatay sila ni Alex Stockton sa huling segundo ng laban. Yung game-winning shot niya, yun yung pumulbo sa SMB. Kung titingnan naman natin ang sinabi ni Chris Ross, hindi sila aware na kakayanin ng Converge na bumalik mula sa 27 points na lamang ng SMB.
pero nagkamali sila doon. Noong fourth quarter na, pinangunahan na ni Justin Aranya, Brian Santos at Jalen Jones ang Converse, kung saan kumamada ng 48 points ang kupunan. Ang laki nun, di ba? Imagine, noong third quarter, lamang ng 27 points ang SMB, pero giniba pa rin sila ng fiber extra sa dulo. Sa laban, nagtala po si Stockton ng 20 points, kasama doon yung kanyang buzzer-beating jumper na nagbigay ng buhay sa kanila para sa Game 4 versus SMB. So siguro tingnan natin kung ano talaga mangyayari sa susunod or sa Game 4. Susubukan daw nilang i-shutdown ng Converge, base po yan kay Chris Ross. So hamon na naman to sa Converge and hopefully ma-execute nila yung ikakasa nilang game plan sa SMB. Kung hindi nila magagawa yan, siguro susunugin na talaga sila ng grupo ni Junmar Fajardo. Habang tila nang gigigil na i-shutdown ng SMB ang Converge, hindi naman ikinailan ni Coach Tim Cone na nabigla siya sa ginawang pagwalis ng Barangay Ginebra sa karibal na Meralco, kung saan inalala rin niya ang pagkatalo nila sa nasabing kupunan sa nagdaang komperensya. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Olmin Leyva ng Philstar. Nagulat talaga ako na nagawa naming talunin sila sa 3 sunod na laro. Giniba nila kami sa Game 7, so it has been a long time na makabalik at magkaroon ng pagkakataon ng makabawi, lalo na para sa fans. Well, eto na nga yun, nakabawi na sila sa Meralco nung gibain sila sa nakaraang conference. Kagabi, wala nag-double-double na performance sa Ginebra, ha? Pero 6 sa kanilang player ang kumumada ng double digit. Siyempre, nanguna dyan si Justin Brownlee na nagtala ng 23 points, 3 rebounds at 4 na assists. Si Stephen Holt, may 19 points po siya, 7 rebounds at 5 assists. Si Japet Aguilar, grabe po siya, 19 points din po siya, tapos nagbaba ng 8 rebounds at 2 assists. Hindi bumababa talaga yung production ni Japet, no? Mas tumatagal, mas nagiging consistent yung laro niya ngayon. Si RJ at si Mab, kumamada sila ng tig 17 points. Bawat isa po sa kanila, 17, ha? At si Scottie Thompson, nagtala naman siya ng 16 points. Yung Meralco, ganun din naman sila. 5 player nila yung nagtala ng double digit. Pero, mas nanay kasi tigas ng Ginebra sa bakbakan, eh. Si Holt, lumutang din talaga siya dito. Pero hindi naman niya sinasolo yung credit. Inamin naman niya na team effort talaga yung nangyari, kaya nakuha nila yung panalo. So again, hindi natapos ang business ni Allen Durham laban kay Justin Brownlee. Better luck next time, sabi nga nila. So guys, maraming salamat.